Samantala, mas ligtas daw kainin ang mga organic na prutas o gulay o yung tanim na hindi ginamitan ng pesticide. Pero babala po ng Organic Certification Center of the Philippines o OCCP, hindi lahat ng produktong organic sa merkado sertipikado. Saksi si Bam Alegre. Ang hilig sa prutas at gulay ni David makikita hindi lamang sa hapagkainan. Mangifera indica, Profanus sativus, Beccopersicum esculentum, Cocos nucifera. Pero hindi raw basta-basta prutas at gulay ang kanyang kinakain. Dapat organic. Turo kasi ng kanyang mga magulang. Do not like pesticides because they're not good for your health. Mas ligtas kainin ang mga prutas at gulay na walang pestisidyo o anumang uri ng artipisyal na kemikal. Marami talagang masamang epekto yung mga pestisidyo na nasa mga pagkain natin, sa mga gulay, sa prutas at maging sa tubig. Halimbawa, may mga pestisidyo dyan na maaring makakanser. Pero babala ng Organic Certification Center of the Philippines o OCCP, magdoble ingat sa mga binibiling organic na pagkain sa merkado. Nagkalat daw kasi ang mga umano'y organic products na hindi naman nila sertipikado. Sa ngayon, naglipa na pa din yung mga pwedeng mag-claim na organic without having certification. Ang problema, isa lang ang OCCP sa dadalawang pribadong grupo sa buong bansa na inatasan ng Department of Agriculture para magsuri at mag-certify ng mga organic produce. Ang DA mismo hindi pa kayang isagawa ang mga ito. Dinelegate na ng Department of Agriculture na ang expertise on certification and inspection services ay doon manggagaling sa private sector. Sa halos 7,000 nagpakilalang organic producer sa bansa, mahigit 40 lang daw ang nagpakita ng interes sa DA para magpasertipika ayon sa Bureau of Agricultural Statistics. Ang nangungunang dahilan, mahal na presyo ng pagpapasertipika. Ang Gracia Plena Farm, 20 taon na sa pagtatanim at pagbebenta ng mga organic na palay, prutas, gulay at iba pang organic products. Ginagamit daw nila ang logo ng OCCP sa kanilang mga ibinebentang produkto kahit di naman sila sertipikado. Sa mahal ng pagpapasertipika yung sa OCCP, hindi namin kakayanin mga magsasaka yung alam namin kasi 60,000 pataas yung yearly. Kahit di kami member ng OCCP, nagdadaan po sa prosesong yung mga farmers namin, totoong organic yung kanilang binebenta. Sabi naman ng OCCP, hindi maiiwasan ang mahal na presyo ng sertipikasyon dahil sadyang may kamahalan din ang bawat proseso para matukoy kung ganap na organic ang isang sakahan. Kailangan malaman mo kung organic fertilizer yung ginamit o hindi. Pag nag-irrigate ka, kailangan malaman mo yung tubig ba ay hindi contaminated ng pesticides coming from the neighboring farms who are spraying. So lahat ng ito, chine-check namin. Hindi pa matiyak ng Department of Agriculture kung ilan ang mga organic farm dito sa Pilipinas. Pero sa kasalukuyan, mahigit 50 lamang ang aprobado ng mga certifying body na inatasan ng ahensya. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi.